Noong February 28, pumunta akong Amerika dahil kailangan ko magpa-stem cell, magpa-check up sa aking doktor. Ang balik ko dapat, ang travel authority ko was hanggang March 9. Pero ang dapat balik ko noon was March 8. Ang alis ko sa Amerika was March 7. Ngayon, bago pa ako umuwi, nangyari yung pamamaslang sa aming probinsya sa Negros Oriental. Agad-agad binintang nila sa akin. Di ba dapat sa lahat ng investigasyon, unang ebidensya bago ang suspect or ang mastermind? Ano ang nangyari dito sa Negros Oriental? Naglagay na kagad sila ng suspect, naglagay na kagad sila ng mastermind, sabay pinahabol yung ebidensya na tumama doon sa gusto nilang maging mastermind at suspect. Di ba mali? Hindi dapat ganun. Hinihingi ko lang naman fairness at hindi yung ididiin yung isang tao. Hinihingi ko rin sana na tingnan lahat ng anggulo. Ngayon, nagkatotoo nga yung sinabi ko. Raid nila sa bahay ko, may granada na, may mga baril pa. Sino naman tanga, di ba? Na mag-iiwan ng kahit anong illegal doon na alam mo nang i-raid ka. Di ba? Di naman tayo pinanganak kahapon. Mga kababayan, mga palangga, kayo na mag-isip. Kahit sa mga bashers ko, sa tingin nyo, mag-iiwan ako ng illegal doon. Kung meron man akong illegal. Hindi, di ba? Alam mo nang i-raid ka, mag-iiwan ka pa. Ngayon, bakit ko sinabing tingnan lahat ng anggulo? Dahil natural yun sa investigasyon. Dito sa nangyaring pamamaslang, diretso na kagad tinuro sa akin. Ang daming pwede tingnan na anggulo. Nakwento ko na to nung isa kong video yata na dapat tingnan lahat. Hindi ko maintindihan bakit hindi sumipot ang mga gwardya, mga pulis na naka-assign na kanya. At sa alam ko, ang dami ring army nagbabantay kay Digamo. Sa dinami-dami ng army, may detachment pa sa napag-alaman ko, malapit sa bahay niya nung pangyayaring yun. Bakit walang rumisponde? Isa pa, narinig ko sa isang interview ng kapamilya niya na kaya daw walang mga bodyguard ng oras na yun dahil pinakain daw sa taas. Natin na, kung bodyguard ka, hindi mo dapat iniiwan. At kung kapamilya ka, bakit mo papaalisin lahat ng bodyguard para pakainin? Dapat salitan. Uulitin ko to nung sinabi ko rin sa isang video. Nakita natin na yung pumasok, kilala ng mga nandun. Kahit nung gwardiya na lang at nung aso. Nagwagayway pa yung buntot ng aso. E ngayon, ibibintang nyo sa akin. Tingnan na natin yung anggulo ng mga kakilala, kapamilya. Hindi pwedeng nakatuon lang sa isang tao. At pagkasyahin nyo dun or diin nyo dun ang lahat ng kaso. At ipa-eksakto nyo yung mga ebidensya na nahagilap nyo or inimbento nyo. Huwag naman sana ganun. Ngayon, sa totoo lang, nakailang reach out na ako. Bago pa mangyari yung murder sa aming probinsya, nag-reach out na ako kay SILG. Pinadaan ko sa isa namin na common na kakilala. Hindi ko na mabanggitin kung sino. Hindi lang isang kakilala, 2, 3 yatang kakilala ang kinausap. Walang nangyari. Bakit ako nag-reach out? Ang sa akin doon, gusto ko lang sana na kung may galit man siya sa akin, peace na. Dahil wala naman akong ginawang dapat niyang ikagalit. Kahit narinig ko na siya daw ang may pakana na kansilahin yung dokumento ng baril ko, still nag-reach out ako na peace na. Baka nagalit siya nung ipinagtanggol ko ang pinaresign ng mga pulis. Nagsabi lang naman ako ng aking feeling na hindi dapat pa-resigning yung mga nasa tungkulin na pulis. Dahil wala pa naman silang kasalanan. Yung may kasalanan, kasuhan. Parang ginawa na silang guilty kahit wala pang kaso at wala pang ebidensya. Ngayon, ang pinagtataka ko rin, bakit ako tinatarget bago pa man yung killing? Sabay nadagdag pa yung killing sa Negros Oriental. Ang ibang naririnig ko lang naman na anggulo is yung sa isabong. Meron daw mga tao na gusto nilang masolo yung isabong, kaya kinakana nila ako. Matagal ko nang sinabi, wala na ako dyan. Kung gusto nyo magnegosyo ng isabong, magnegosyo kayo. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Ewan ko lang kung papayag si President BBM. Ito rin, kaya ako nagsalita ngayon dahil sinabihan ako na may order daw galing sa palasyo na idiin ako. Lalo na doon sa killing. Pero bago pa yung killing, may operation na. At may nagsabi din sa akin na may order din daw sa palasyo. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na si President BBM mag-o-order na tirahin ako or i-operate ako para lang masolo ng ibang tao ang sabong. Hindi ganon si President BBM. Naawa nga ako kay Presidente, ginamit pa yung pangalan niya sa mga taong gusto lang magnegosyo ng sabong. Mga bossing, huwag naman sana ganon. Mr. President, alam nyo, siguro narinig nyo na masyado akong prangka na tao. Hindi naman tayo gano'n na magkakilala. Mas kilala mo yung kapatid ko din. Nagkasama yata kayo sa Congress. Sa totoo lang, 2 beses na tayo nag-meet sa President. Nung barangay captain pa ako through our Liga President at nung birthday,
ni Speaker Martin nung nilapitan kita. Hindi man tayo magkakampi ng eleksyon, pero nagsalita ako sa Congress na kung sino man ang nanalo ng presidente, dapat pagtulungan ng lahat na magtrabaho para sa kapakanan ng ating bayan. Alam ko, Mr. President, na wala kayong kinalaman dito. Sana lang mapuna nyo ang ibang mga tao dyan sa gobyerno na ginagamit ang inyong pangalan para sa kanilang pansariling kapakanan. Meron pang mga politiko sa amin na ginamit pa yung murder for political mileage. Grabe naman. Maawa naman kayo sa kapamilya nyo. Di ba? Namatay na nga yun. Si Gobernador Digamo, ginamit nyo pa for political mileage. Siguro napansin na rin ng iba dyan. Yung iba pa live pa. Oh. Yung isa dyan na nag-live, sabi mo may kwento ka tungkol sa anak ko na si Kurt. Sa totoo lang, may recording kami ng kwentuhan nyo ni Kurt. Pwede namin ilabas kung gusto nyo. Meron akong tanong. Paano natin makukuha ang totoong hustisya dito? Pareho lang kami ng pamilya Digamo na biktima dito. Biktima sila Digamo, ako rin biktima dahil ginagamit ako ng marami dyan for political mileage. Sobrang kawawa na ako. Ginamit nyo pa ako para sa negosyo. Ginagamit nyo pa ako for political mileage. Huwag naman sana. Yung mga nagbabalak dyan tumakbo, senador, ano man gusto nyo, tumakbo lang kayo. Huwag kayo manira at gumamit ng ibang tao para sa inyong pansariling kapakanan. Sigurado ako ayaw ni Presidente BBM yan. Again, nananawagan ako sa ating mahal na Presidente, Mr. President, sobra na yung ginagawa ng ibang tao sa gobyerno sa akin. Masyado na nila akong dinidiin, kinakawawa at inaapi. Balikan natin ang sa Congress. Ayoko sana ito sabihin eh. Miyembro ako ng House of Representatives. Ilang araw lang ba ako nag-absent? Biglang i-question sa Ethics Committee. Ganito na lang para patas ang lahat. Bakit hindi natin ilabas ang record ng attendance ng buong 19th, 17th, 18th at 19th Congress? Para makita nyo. Bakit sinama ko yung ibang Congress? Because during the 18th Congress, I was a Deputy Speaker. Alam nyo ba, kahit nung kasagsagan ng pandemic, pumapasok ako physically. Minsan, hindi ko man duty sa pagka-Deputy Speaker dahil malapit ang yung bahay ko, nagjo-duty ako para lang makatulong. Dahil minsan kulang ng umuupong Deputy Speaker, naghahanap ng umupo. So kahit hindi ko duty, minsan umuupo ako dun. Pumupukpok sa taas dahil lang sa aking pagmamahal sa ating bayan at sa ating kongreso at sa ating mga mamamayan. Alam nyo, mga kasamaan ko sa kongres, kilala nyo ako, alam nyo kung gaano ako katotoong tao, alam nyo kung paano ako magtrabaho, alam nyo rin kung sino ang pumapasok dyan, sino ang nag-a-absent. Tatanong ko sa Committee on Ethics, bakit si Congressman Arnie Tevez lang ang inyong kini-question ang attendance? Malinaw na malinaw ang aking paalam at hiling. Ang paalam ko na i-extend at nagpaalam pa ako ng leave sana dahil hindi pinayagan yung aking extension dahil sa serious security threats sa aking buhay. Pero in spite na nag-request ako, pinipilit pa rin akong umuwi. Nung una, nilabas pa nung committee na merong direct order si Speaker sa akin. Alam niyo naman na wala. Bakit naglabas kayo ng ganun? Obvious na tuloy na may operation against sa akin. Nung una namin nag-usap ni Speaker, ang tagal nga bago niya siya sumagot. Tinawagan niya ako ilang days na pagkatapos ko tumawag sa kanya. Sabi niya sa akin, advice niya lang, friendly advice, kung pwede ba daw ako bumalik sa Pilipinas. Sabi niya, poproteksyonan niya ako, pwede pa daw ako tumira sa bahay niya. Sabi ko, maraming salamat, Speaker. Ito rin, mensahe ko kay Speaker Martin. Boss, nung una ka palang tumakbong Speaker, ako yung isa sa mga utusan mo. Alam mo yun. Magkamag-anak pa ang ating mga asawa. Kanina, pinasabihan niyo ang aking abogado ng mensahe na kaya niyo akong i-save. Hindi naman sa wala akong tiwala sa inyo. Pero Speaker, ito lang ang aking tanong. At ito rin ang aking tanong sa sarili ko at sa lahat. Paano niyo ako magagarantiya ng safety ko? Na unang-una, tinanggalan niyo ako ng baril. Hindi kayo ng gobyerno. Kung sino man dyan sa gobyerno. Tinanggalan ako ng bodyguard. Ngayon, gagarantihan niyo ako ng safety. Palagay natin, lagyan niyo ako ng ilang pulis ba o army. Ibabalik ko yung sinabi ko kanina. Ilang army, ilang pulis ang naka-assign kay Digamo. Sana siya ngayon? Nakalibing. Hindi nga siya na-secure ng sandamakmak na army. Sabay sasabihan niyo ako, kaya niyo ako i-secure? Diba? Boss Martin, hindi ko maintindihan bakit pinipilit niyo akong umuwi. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi. Kung hindi lang sa pagkadelikado na aking buhay, umuwi na ako. Boss Mart, sorry, hindi ko kayo mapagbigyan sa hiling nyo na umuwi ako dahil hindi ko pwede ipagpalit ang aking buhay sa inyong kahilingan. Kilala mo ako, Boss Mart, kung gaano ako katotoong tao. Alam mo kung paano kita pinagsilbihan nung majority leader ka pa lang
dahil hindi tayo nanalo sa pagiging speaker. Nakikiusap ako, boss, huwag nyo naman sana akong ibiin. Ayokong lumaban sa inyo dahil wala naman akong laban. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno, kay speaker at sino man dyan? Ang kaya ko lang gawin, magsabi ng katotohanan. I think nasabi ko na ang lahat. Mga media na gusto mag-interview sa akin, pagpasensya nyo na po na hindi ko pinaunlakan ang inyong mga request for interview. Dahil ayokong yung iba masaktan na nagpa-interview ako sa isa, sa iba hindi. Kaya kanina sana magsasalita ako sa Congress, hindi nila ako pinasalita. Bukas daw, huhusgahan na nila ako. Ngayon, para sa inyong lahat, ginawa ko tong video para alam nyo ang buong katotohanan.